For today's video guys, paglulutuan ko kayo ng sticky rice na binalot sa dahon ng saging. Banana leaves. So ayan. So yun nga pala guys, ang banana leaves ano. So kailangan natin. Ilublob natin sa mainit na tubig at pupunasan natin. At dyan natin ilalagay ang bigas. Bigas na malagkit. So napakasimple lang dito guys. Ayan, yung bigas na yan is sticky rice. So binabad natin yan sa tubig, inugasan. At pagkatapos, siguro binabad yan ng mga 30 minutes. Tapos, ayan, or 15 minutes lang. Kahit ganon. Tapos, meron tayong coconut milk. Ayan, magagata tayo. At pagkatapos niyan, ilalagay natin yung sticky rice sa dahon. Ayan. Yan nga pala ay kailangan natin ng panali. So, may panali tayo. Kung wala kayong panali, yung lubid, pwede naman yung dahon ang gamitin nyo. So, ganon, diskarte. So, kung ano ang takal ng bigas, malagkit, na inilagay nyo sa dahon, ganon din ang takal ng coconut milk. So, ayan. Lagyan muna natin ng isa-isa ang mga dahon na sticky rice para tuloy-tuloy ang ating paglagay ng coconut. So, dire-diretso ang ating trabaho. So, yun guys. Napakasimple lang ito. Kung hindi kayo marunong, ayan, panoorin nyo to ng bonggang-bongga. Bago ang lahat, huwag niyong kalilimutan i-thumbs up na ang aking video para sa inyong mga recipe. So, yun guys. Huwag niyong kalilimutan i-share ang aking recipe. So, yan ang ating coconut milk. Pinipiga na. So, napakarami niya. Kasi marami yung ating niluto na binotong kung tawagin sa Bicol, ano. So, ayan. So, yung coconut milk na yan, mag-aantay dyan ng konting salt para medyo salty yung ating sticky rice pag nilagay. So, ganyan. So, kailangan masarap yung ating gata. So, dito sa probinsya ng Camarines Sur, so, talagang mahilig sa gata. Basta mga Bicolano. So, ayan guys. So, naglagay tayo dyan ng konting asin para masarap. So, kakaibang natin to recipe. Philippine recipe. Binotong na galing Bicol. So, ganyan na guys ang paglagay ng ating sticky rice na may coconut milk. So, kailangan. So, tinulungan nga pala akong magtali o gumawa ng aking nanay. So, ayan. No, ganun siya. So, yung una talaga nahirapan ako, napunit pa. Ay, nako. Ayan. So, sabi ko, turuan ako kung paano magluto para sa susunod, kaya ko na lang gumawa. O, ayan na nga guys, dahil isang takal yon na sticky rice, o isang takal din na coconut milk. So, nakita nyo naman, napakarami nung coconut milk. At iluluto natin siya sa kahoy, sa apoy, kasi nga madami. Kasi kung ikakala natin, talaga naman, mauubusan tayo ng gasol. So, nasa probinsya tayo, kaya okay lang yan. Maghanap tayo ng panggatong. So, ayan guys. Huwag niyong kalilimutan uli na i-share ang aking video para sa mga gusto matuto magluto. Dahil ito ay tradition tuwing undas. So, ayan ay pinanghahanda natin palagi. Pag undas, laging naggagawa niya ng mga Pilipino. So, ayan guys. Lalong-lalo sa mga taga-province. So, thank you for watching guys. So, pag naluto na yan, i-share ko na sa inyo, pwede na natin kainin. O, diba? So, ganyan ang pagtali, So, kailangan talian natin maigi. So, pag naglalagay kayo, ingatan yung wag nabubutas yung dahon. Kasi pag nabutas yan, edi wawasak yung kanin, yung rice pag naluto. So, dapat maganda yung ating pagkagawa. So, ayan. O, diba? Bongga. O, katulad nga sinabi ko, isang baso. Isang basong sticky rice, isang baso rin na coconut milk. So, ayan ang ating mga ginawa, isasalang na natin yan sa apoy. Kasi nga madami siya. So, kailangan natin na isa lang na lang sa apoy. So, wag na tayong maggasol. Mahal ang gasol. Charot. So, yan nga guys, So, dahil, pag sinalang nyo, syempre lagyan nyo ng tubig para hindi masunog. So, hanggang sa maluto. So, dahil yan nga, naluto na guys. Nakalimutan ko ng i-video, naluto na siya. So, ayan na ang kanyang kalabasan. Masarap siya. Alam nyo ang kapartner yan? Hot choco milk. So, yung aking ginawang hot choco, yun ang iniinom. Tapos yan. Sarap. O, diba guys? Bongga. Binutong. Yummy.